Na nga guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel, sa ating tambayan dito sa Kadungos, Ikaw ang Bida. Kasama ko na naman natin kaututan bina na si It's Digit TV. ano? Ano ang pag-uusapan natin yan mga Kadungos? O nga pala, maraming nagsasabi gagaya ng mga karamihan dito na nandito sa Middle East, no, sa bansa na ito, na narinig ko 50-50, mas gusto nilang manatili na magtatrabaho dito sa Middle East. Bakit kaya? Anong nagpapaano sa kanila? Yung tinitimbang kasi nila yun. Mababa yung placement, madaling makapasok. Tapos, Yun lang pinaka nakikita kong dahilan. Kumpara sa ibang bansa. Mayroon pa. Oo. Sa iba, matataas yung... Meron pa talaga yung pinaka-basic na kung bakit yung iba, kahit na malalaki ang mga sahod, ayaw nilang pumunta ng Canada, ayaw pumunta ng Europa. Gusto talaga nila dito sa Middle East. Kasi free of tax. Yun, wala talagang tax dito. Kasi may mga kakilala ko na tulad ng mga asawa nila na nasa Qatar Petroleum, no, dito sa Qatar. Tapos yung babaeng asawa nasa Canada. So hindi niya binibab yung trabaho niya dito bilang sa Qatar Petroleum, di malaki ang sahod mo. Oo, siyempre ang inaano niya kasi doon is kumikita pa siya kahit papano. At the same time, ang Canada is just in case mawalan siya ng trabaho dito sa Qatar, at least may second option na siya na Canada. Parang reserve niya lang yung Canada dahil nandun yung asawa niya. Tapos yung isa naman, tinatanong na mas maganda daw ang yun nga sa Canada in terms of long term plan ba yun yung sinasabi nila, future sa mga bata, no? Kasi habang tumatagal magiging lalong tumitibay yun. Magiging ka doon citizen, no? Yung Canadian citizen. Kasi dito sa Middle East, kahit na uugod-ugod ka na, wala talagang citizenship dito. Yun nga lang, maraming negative, maraming positive yung mga opinion ng bawat isa, no? Kasi pag nasa Canada ka o sa Europa, malamang pwede kang magiging citizenship talaga doon. Pero ang kaibahan naman pagdating sa trabaho doon, time is gold, no? Time is gold. Pero dito sa Middle East, tsaka mataas ang tax yun. Mataas ang tax, time is gold talaga. Hindi ka pwedeng magkasakit doon. Kasi mahalaga ang oras doon sa Canada, doon sa Europa. Pero dito sa Middle East, mga kababayan, mga kadungos, wala. Kahit magkasakit ka dyan, mayroon ditong 14 days sick leave. Entitled kami sa benepisyo dito sa company namin, sa kahit ibang kumpanya, na mayroon kaming 14 days. Base yan doon sa Ministry of Labor dito. Unlike sa Europa o Canada, pag wala kang trabaho talagang kasi mahalagang oras doon, no? O ikaw, anong masasabi mo? Jeff, anong masasabi mo? Masasabi ko? Sa ngayon wala pa. Pagkatago na naman yung kasama namin. Yun lang ang isa sa tinitignan na dahilan kung bakit yung iba ayaw na lang magpatuloy sa Canada o Europa. Gawa nga ng mataas ang tax, bawal magkasakit. Tapos yun yung isa sa mga tinitignan nilang condition, no? Yung pamumuhay doon talagang mahirap na masarap. Tama ba? Masarap na mahirap. Kasi lahat doon makakain mo basta nasa ibang bansa ka, doon sa Europa o Canada, kahit anong bilhin mo, kaya mong bilhin. Makapangutang ka, makapag-loan ka. Kaya mo makipagsabayan kasi lahat yata ang gamit doon puro credit card, no? Pero pinagtatarabuhan mo talaga. At saka mahal talaga. Malaki talaga yung sahuran doon. Pero may nagsasabi naman na yung, alam mo yun, kinumpara nila, no? Mayroon taga Dubai, mga kaibigan ko, parang hindi nagkakalayo na kasi pagka minus sila, ganoon din ang kalalabasan na ang binabayad nila sa dito sang flat doon, sa kwarto lang. Di ba mahal nga ng cost of living doon. Sabi sa akin, kaibigan ko mismo na nandoon na ngayon,
natukayo ko, maalwan yung pamumuhay nila doon. Eh, syempre, kailangan mong kumayod talaga doon kasi per ora ang binabayaran doon eh. Yan lang talaga, kailangan mo ng sipag at tiyaga. Pag nandun ka sa Canada, sa Europa. Unlike dito, kung magkakasakit ka, talagang pwede kang mag-leave. Meron kami 14 days na the whole year na kung kasakit ka, pwede kang mag-avail. At saka dito din, di ba? Ang kaibahan ko dito, kaysa doon, pwede kang palipat-lipat ang trabaho. Kaysa dito, hindi. Yan ang Dito, malaking pagkakaiba. Oo. Yun din yun. Kung ano lang sponsor mo, doon ka lang. Doon ka lang. magtrabaho. Stick to one ka lang. Oo. Doon, pwede kang magtrabaho ng multiple. In the end of the day, ganun pa rin ang kikitain mo. Kahit tatlo trabaho mo doon. Hindi rin. Hindi. Kasi extra na yun. Extra mo na yun. Halimbawa, may regular ka na trabaho. Oo. Tapos may free time ka pa Oo. sa gabi. Kung hindi ka naman pagod, pwede ka mag-extra sa iba. So dagdag pa yun sa Dagdag kikitain income mo. yun, no? Dagdag income mo. Mm. Kasi per oras ang bayad doon. Yun nga lang, kailangan matyaga ka lang. No? Kasi Sige ka lang. talagang ano doon eh. At saka yung kuwan mo doon, katawan yung labanan doon. Kaya nga sabi nga nila, time is gold talaga. Mahalaga ang bawat oras, bawat segundo doon. Saka bawat ka magkasakit talaga doon. Dito, gustuhin mo mang magtrabaho sa ibang kumpanya, Hindi pwede. hindi pwede. Lalo Ano pag sa batas yan? lalo pag nakita ka, nahanapan ka ng butas, Mm. ay termination ka agad yung aabutin mo. Nakasuhan ka. Tapos doon, sa ibang bansa, Canada o Europa, Hindi. Di ba walang ano doon? pero may napanood akong vlog na kapag ikaw ay yun nga sa government hospital, kailangan mong magpaano pala talaga dyan, yung pa-schedule ka, yung appointment, matagalin pala ang kuhan dyan sa Canada. Pero dito kasi sa Middle East, anytime pwede ka pumunta sa mga hindi public, yung private kasi may mga insurance naman dito. Anytime pwede kang pumunta na walang pila, no? Basta may insurance ka dito. Pagdating sa health sector naman, no. Nasubukan niyo At na ba saka yun? dito, iba yung insurance na kwan dito. Yung tumatakbo lang yung insurance pag nasa office ka. Pero sa field ka, wala kang insurance. Isa pa Sa inyo, depende rin sa kumpanya pala, no? Depende yun sa kumpanya. Lalo sa amin ngayon, masilan yung trabaho namin, napakadelikado. Instead na kami yung bibigyan ng insurance, Yung taga-opisina pa. ang taga-opisina pa lang yung Insurance. binibigyan Kaupo lang ng doon, insurance. insurance na. Oo. Hawak lang ng ballpen yun. Insurance pa. May insurance pa. Samantalang ikaw na nasa bingit na ng kamatayan, Oo. wala ka pang insurance. Wala insurance. So depende sa kumpanya. Depende yan sa kumpanya. Kasi sa yun nga, yung pinag-uusapan natin ng pagkakaiba, no, sa dito sa Middle East, sa Europa o Canada. Marami akong napapanood na yun nga, medyo maalwan yung buhay nila dun sa Europa o Canada. Kasi na-try ko na dati nung nagtrabaho ako sa Japan dati. Kasi nag-Japan pala to si... Ay, Ay, ulit! tapos Nag-Japan. Japayuki ka pala, Brad. yung time na nandun ako sa Japan dati, yung insurance talagang nakapabor talaga sa trabahante yun, sa workers. Okay. So nag-Japan, ilan taon ka sa Japan? 3 years ako dun Nag-Japan pala siya noon. Okay. Sa ano ka bang fan doon? Production? sa production, sa food processing. Sa food processing pala siya, mga madungers. Yan. Yung ngayon, Processing ko pala ka sa Japan, di maganda saan doon sa Japan, no? maganda. Anong nangyari? Ba't ka lumipat ng Qatar? Ang problema lang kasi doon, yung pinag-applyan ko dati is 1 entry lang yung visa. So 3 years lang. Oh. Hindi na pwedeng- Hindi ka na pwedeng bumalik. Pero, Pera na lang kung huhugutin ka ulit ng employer mo. Bigyan ka ng panibagong visa. I-reapply. so umuwi ka, hindi ka na nagpa-renew or something. Yung ginawa nila, yung kasunod namin, by batch kasi kami, yung kasunod namin is 5 years na. So hindi ka na nakuha. Wala na, hindi na nakuha. Kasi ang kuwan kasi nila doon, ang proseso kasi nila doon na kailangan nilang ipamahagi din sa mga bago. Kumusta naman yung Japan? Kumusta yung cost of living doon? Kung under ka sa kumpanya, wala kang babayaran doon kahit ano. Nung kapanahonan mo? Wala kang binabayaran doon. So sa panahon pala niya, 3 years na sa Japan, wala siyang binabayaran kasi ano siya ng company, may accommodation ka. May accommodation yun. Maganda pa yung accommodation. Kasi sumasahod ka na magkano buwan-buwan doon? Nasa kuwan yan. Kulang-kulang 100.
So, maganda palang mga ano yun, kinikita mo. Anong year yun? 2008. Okay. So, 3 taon siya doon mga kadungos. Maganda-ganda yung sana kinita niya kaso hindi ka siya na-review. Hindi na. Kumbaga, binigay na lang sa iba yung slot ng para sa kanya. Kaya siya nag-release, no? Yun, okay naman pala Pero sa hindi ka rin basta-basta makakapunta doon kung hindi ka nag-aral ng kuan. Nihongo. Nihongo. Kasi yung kay katabi ko, Ilonggo to eh. Ba't hindi siya nakapunta ng Japan? Gago! Ilonggo o... Ah? Pag Nihongo kasi Nihongo pala, Nihongo. Kala ko Ilonggo. pag Ilonggo matigas. Gozaimasu. Pag Ilonggo kasi hindi pa na nagbibigas yung Nihongo pala. Ano yung Nihongo? Ohayo. Gano'n, Ohayo. Ohayo. Parang Ohayo. Gano'n, Kumbawa. Gano'n. Ang bira to. Mga ano ko talaga kayo. Arigato gozaimasu. Gano'n. Mga kaibigan ko talaga oh. Mga Ilonggo to, hindi pala nakapunta ng Japan. Kailangan mo pala matuto mag-Nihongo, hindi Ilonggo. Nihao ma. Chinese naman. Chinese yun. Nihao, Nihongo. Nihao ma. So yun nga naman. May mga nagsabi din na, halimbawa, yun nga, yung mga kaibahan sa ibang bansa na nandito ka sa Middle East, kung ano mga kaibahan yung mga cost of living doon, talagang mataas doon sa Europa or Canada, pero depende kasi yan sa income mo eh, status ng trabaho mo, yan. Pero kung ordinary ka lang na skilled doon sa Canada, kailangan talagang ano, or sa Europa, masikap ka, masipag. Kasi time is gold. Pero dito sa Doha or sa Middle East, sa ibang counter dito sa Middle East, walang problema dito kasi fix yung ano, sahod monthly. Kaya matagal lang sahod namin dito buwanan. Kaya kung may mga naghihintay man dyan sa Pilipinas na nag-expect ng padala, pasensya na kayo kasi buwanan ng sahod ng mga OFW dito. Hindi ho kami ano, baga nagbabudget kami ng 1 month para sa transport, pagkain, sa bahay, ganyan. So yun lang yun, ang kaibahan. Monthly dito, doon per ora. Weekly yata ang sahuran doon, 2 weeks, every 2 weeks sa Europa or Canada. So yun, no. Di pag Europe kasi weekly yung sahuran. Weekly, oo. Yun nga yung kaibahan talaga. So dito, so malaking pagkakaiba, kaya tibang-tibangin ninyo kung sino man yung gustong pumunta ng Europa or Canada. Pero mas maganda kung buong pamilya na nasa Canada o Europa, at least sama-sama. Talagang kahit basta sama-sama ang pamilya, okay. Kung single ka lang doon, talagang Sama-sama nating abutin Ano yun? tayo natin. Kasi kung kasama mo naman ang pamilya mo talaga, hindi ka talaga ma-homesick. Yun lang talaga. Sa Europe, lamig pa naman, no? Pero dito, sa Middle East, kaya naman namin kahit na magkakaibigan lang kami, magkakatropa, nasanay na rin kami. Pag may time lang talaga, go out with your friends, magkape-kape gaya nito, kwentuhan, kahit naman walang winta. Lakad-lakad. Kailangan lang ng diversion, yan. Kailangan lang, hindi pwedeng lagi kang nasa bahay lang nakakulong. Kailangan ka din lumabas. Kailangan mo lang ilihis yung stress ba? Oo, para stress level na rin ganito, no? Yung tambay-tambay ba, palipas oras lang. Kasi wala rin naman ng ano dito, bahay-trabaho lang kami. Pag may time, free time, labas lang, magkape-kape, yun lang, kwentuhan. Wala nang iba mga kadungers, kaya lahat ng mga nais mga ibang bayan, mga ibang bansa, siguraduhin ninyo na kaya ninyo ang mga ganitong sitwasyon. Paghandaan ninyo kasi hindi madali, lalo na ikaw ay pamilyado, may asawa at anak ka. Kanina nga nag-usap kami ng isang engineer ng nagtatrabaho sa ano, sa electrical facility ng government. Isa siyang engineer Pilipino. Nag-usap na kami, sabi niya, bakit daw yung iba atat na Abroad. hindi, atat na mag-resign, for good. Eh, sabi niya, wala namang masama sa pag-for good. Pero sabi niya, okay lang mag-for good kung may na-establish ka na sa Pilipinas na may kita ka na, kumikita ka na kahit wala kang trabaho, sabi niya, eh, mabubuhay ka. Alam mo naman, sabi niya, nasa atin, paghirap doon. So, sabi niya, hindi naman kailangan magmadali na mag-resign kung kaya pa naman. Hindi kailangan magmadali. Kasi sabi niya, pag umuwi ka, sure ball yun na
back to zero ka. Mag-start ka ulit sa uno. Tapos mag-apply ka sa ibang bansa. Mag-start ka ulit. Sabi niya, pero sabi niya, depende. Kung ako lang, sabi niya, hindi naman kailangan magmadali. Kung wala ka pa namang inaasahang Ano yun, malilipatan engineer? naman, oo. Ilang taon na yun? Tagal na yan dito. Ilang taon na? Siguro mga 20 years o 30 years. So, malamang may mga napundar na rin yun. Pero So, yun kaya nga, pa naman niya. Oo, pero yung advice nga niya is bakit kailangan magmadali na mag for good. Kung kaya naman. Kung kaya pa naman, sabi niya, kunting tiis lang, hindi mo kailangan magmadali. Kasi yung iba dyan, sabi niya, nagmamadali, magpupurpur, pagdating sa Pilipinas, takbay lang din naman. Pero tama yung sinabi niya kung mayroon namang pagkabuhayan doon, no? Oo, sabi niya, okay, kung may business ka na doon, na kumikita, na kahit nakaupo ka doon, may pumapasok na pera. Sabi niya, ikaw pa pala kung wala, di back to zero ka, mag-uumpisa ka na naman sa scratch. Tama yung advice niya sa akin. Hindi, wow. Tama yung advice niya sa akin. So yun na nga, hanggang dito na lang mga kadungers ang ating konting pag-uusap. Sana ay mayroon ding nakapulutan ng aral yung mga ating mga viewers kung ano mga sitwasyon, yung mga kalagayan ng bilang isang OFW, ano yung mga kumpara, no? Saka yung mga advice namin na kung tayo nyo talagang mga ibang bansa din, dapat ready na kayo. Kagaya nito. Ready. Bye-bye mga kadungers, hanggang sa muli. Bye na. Bye! A year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never